674 na mga complaints laban po sa mga pulis. First quarter pa lang po ito. Ito ay mga non-motu proprio na mga kaso. Ano na po ito? Mix na po ito, halo na po ito. Okay. Meron pong may reklamo na galing po sa publiko. Meron din po kami noong tinatawag na motu proprio na kailangan po namin pasukan at imbestigahan. Okay. So, dyan nga, sasabihin ng iba, naku, unang bahagi pa lang ng 2025, 674 complaints now were filed against yung itong mga rogue cops natin. Pero, to what do you attribute ito pong pagtaas ng kaso, ng bilang po ng kaso ng mga reklamo sa ating mga pulis? Is it because lumalakas na rin ang loob ng publiko na magsampa ng kaso dahil alam nila na may patutunguhan ng reklamo nila? Is it because bawat isa sa amin ay meron ng cellphone na merong pwedeng mag-video ng mga nangyayari if we are accosted o meron pong pangyayari involving police? We can document that. Actually, meron tayong corollary question. Allowed ba tayo to actually video yung ating law enforcement, ating kapulisan? Yun muna yung una muna nating katanungan about to what do you attribute itong pagtaas po ng bilang ng mga reklamong inihaharap laban po sa pulis? Siguro masasagot ko yung tanong na yan, pero bago ko sagutin yan, siguro bigyan natin ng konteksto, yung mga datos na yan. Unang-una, yung pong mga fina-file na yan, ay hindi ho nangangahulugan na yan po ay may pagkakasala ang mga kapulisan. So yan po ang figure na yan ay subject either to complaints or mga insidente kung saan po kami kailangan pumasok. So yun po yung siguro unang kulatilya, baka isipin ng mga tao pag na dumami, lahat ito may sala. Hindi po. Yung po sa motu proprio investigation po, for example, maaari po ma-attribute siya sa dami po ng police operation ngayon, Yes. Sapagkat yung mga police operations po ngayon, pinaiigting po yan ni Chief PNP Romel Marbil. At hindi yung po maiwasan na doon po sa mga operation na yan, ay maaari po magkaroon ng insidente, paggamit ng baril, maaari pong may masaktan, maaari naman pong wala. Yung po mga ganong klaseng investigasyon, required po kayong pumasok. So, yan po ang maaaring isa sa mga rason kung bakit po tumaas yung numero, yung datos. Dahil dumami rin po yung ating mga police operation. So yan naman po ang sinasabi ni Chief PNP Marbil na kailangan on the ground, lahat po ng mga kapulisan natin should be more active sa ground. Yun naman po sa reklamo, maaari din po naman doon sa pagtaas po ng numero na yan ay dahil po yung ating mga kababayan, una po, marami dyan mulat, Mulat na, tapos pangalawa po, may gamit po na mga technology, technological device, mga cellphone, marami po camera, marami po dyan, nahagip po sa CCTV. Alam mo, napakalaking bagay po yung mga CCTV, So yan po ang pinagbabasihan po na ebidensya natin. Mas marami po ngayon na masasabi ko ang magrereklamo sapagkat marami din pong ebidensya na. May nakakalap na pong ebidensya. Dati po kasi siguro hindi po masyadong motivated yung mga kababayan natin. Pero ngayon po nakikita naman po nila, meron po silang pinangahawakan. Meron din po kaagad pagtugon ang Internal Affairs Service sa mga kanilang reklamo. So, maaaring yun din po ang pinag-ugatan ng pagtaas po ng numero na yan. Okay. So, Attorney Dulay, sabi nga na dito sa aming research, 228 po ang ating kapulisan. At base po dito nga sa mga numero, parang 1% lang naman po. So, it's very, very minor, di ba, compared po sa 228,000 po na police strong na puwersa po natin. But kayo po, internally, are you alarmed also na parang 1% is still 1%? Sabihin natin 22,000 plus pa rin po yan pinag-uusapan natin. In terms of parang yung pagkuha po ninyo mga pulis, yung yung acceptance po nila, yung yung kalidad po ang hinahanap po natin. Tayo ba'y nahihirapan na rin po kumuha ba ng mga dekalidad na pulis para po talagang bantayan po ang seguridad ng mga mamamayang Pilipino? Again, gusto ko lang sabihin na yung number na yan, although hindi ko naman justify, any misconduct by any policeman, kahit mag-isa ito, is inexcusable. Hindi rason
na sila ay sumuway sa kanilang tungkulin. So malinaw po yun. Kaya lang, para mabigyan naman po ng konteksto, yung pong pag 1% na po yan, yan po ay sinasabi lang na ang nakararami, 99% po ng ating kapulisan ay matitino, dedicated, hardworking. Yun po yung konteksto siguro na unang-una ko po gustong ipalabas. Na yung mga kasama namin din sa PNP, talagang marami po yan, nagtatrabaho po talaga. At talagang ngayon lang po ang kanilang inaatupag yung pagsisilbi sa publiko. Yung pong 1% na po yan, yan naman po ay, sabi ko nga, nakahati naman yan. No? May porsyento niyan ay naiimbestigahan dahil sa required kaming mag-imbestiga sa kanila. So yung sa 1% na yan, dahil sabi ko nga, umiigting nga ang police operation ngayon. Kapag nagkaroon po ng insidente, aresto at nakagamit ng baril or meron na saktan, automatic papasok kami. Pero hindi ibig sabihin naman na may kasalanan nito mga kapulisan natin. Yung sa reklamo naman, yun naman nga, kami, welcome actually namin. Sapagkat kailangan ng mas aware na publiko para itong kapulisan natin laging mabantayan. Kaya hindi ako naaalarma. Actually, natutuwa nga ako na at least kahit papano ay lumalabas. Kung ano yung mga pagkukulang ng Philippine National Police. Kasi ang isang trabaho din ng IAS, kung di yung natatanong, Ali, Patpi, a part of our job is also to make policy recommendations. Ano ba yung pwede na natin baguhin? Ano yung mga hakbang na pwede natin gawin para mabawasan o masolusyonan itong mga ganitong problema? So, kami, we don't look at it really as a problem. What's important is we identify what the problem is and then we find solutions for it. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.